The Lord be with you. And with your spirit. The proclamation of the gospel according to Saint John. Praise to you, Lord Jesus Glory Christ. to you. Jesus said to the Jews, "You sent emissaries to John, and he testified to the truth. I do not accept testimony from a human being, but I say this so that you may be saved. John was a burning and shining lamp, and for a while you were content to rejoice in his light. But I have testimony greater than John's. The works that the Father gave me to accomplish, these works that I perform, testify on my behalf that the Father has sent me." Brothers and sisters, this is the gospel of the Lord. Praise to you, Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome sa unang araw ng ating simbang gabi. Jam-packed ang Sacred Heart of Jesus Parish. Palakpakan natin ang Panginoon. At siguro sa pasimula ng siyam na araw na novena natin, magandang tagpuin natin ang dahilan kung bakit tayo magtitiis sumimba ng siyam na araw. Ano nga ba ang dahilan at ang tradisyong ito? Panahon pa ng mga Kastila, hiniram pa sa Mexico, at mula sa panahong iyon hanggang ngayon, iba't ibang pagkakataon, pagpapakita ng Pilipino, Kristiyano, kung paano salubungin ang Kapaskuhan. Simbang gabi is a faith in action. Kitang-kita sa pamamagitan ng simbang gabi ang lalim at pagkakaugat ng pananampalataya natin sa Diyos. Sapagkat ito ang isa sa mga naiwan na alaala sa atin ng malalim nating debosyon sa ating Panginoong Hesukristo. Tanggalin mo ang pananampalataya, hindi kayo pupunta dito. Hindi kayo gigising ng alas 4, hindi kayo magpapaypay diyan at makipagsiksikan. Bakit ka naririto? Walang iba, ipinagdiriwang ng simbang gabi ang pananampalatayang Kristiyano. Sa Ebanghelyo, ipinakita sa atin ni Jesucristo, nagpahayag siya, ipinakilala niya na siya ang sugo ng Ama. Maraming nagdududa, nagtatanong, kaya't nais nang ipakilala na siya ang sugo ng Ama, hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita na binitawan ni Juan Bautista, si Bautista na nagpahayag ng katotohanan na ang sabi niya, may darating sa nasusunod sa akin, higit pa sa akin, ni hindi ako karapat-dapat magtanggal ng strap ng kanyang mga sandalyas. Siya ang liwanag. Sa madaling salita, ang mga katagang ito ni Juan Bautista ay pamamaraan upang ipaghanda ang pagdating ni Kristo. Pero marami pa ring nagduda. Pero ipinakilala ni Jesus na higit sa salita ng tao, kahit sa salita ni Juan Bautista, ang nagpapatotoo na siya ang sugo ng Ama ay ang kanyang gawa at pagkatao. Babalikan natin si Jesus sapagkat sa pamamagitan ni Kristo, nakita natin ang mukha ng Ama. It is in Jesus
that we see the face of the Father. It is in Jesus that we know the heart of God. It is through Jesus that we hear God's will. It is because of Jesus that we have an experience of God. Kaya't ang pananampalataya natin ay pananampalatayang nakaugat kay Kristo. Kanina, nagmisa po ako sa Quezon City Jail. Punong-puno naman talaga yung Quezon City Jail. Pero first time kong magmisa, na inabutan kami ng ulan, kumakanta pa lamang kami ng opening song, umulan na. Ang iniisip ko ay microphone, kung kakayanin ng mic na mag-preach samantalang paus ako. Tinanong ko yung mga inmates. Ang tawag pala sa mga inmates ngayon ay residente. Tinanong ko ang mga residente, kaya ba natin? At biglang sumigaw yung mga inmates, kaya po. Tumuloy kami ng misa. Habang kumakanta ng papuri, lalo naman silang umaawit na pagkalakas-lakas. Walang sinabi ang lakas ng kanta ninyo kanina. Gusto ko nga kayong maikulong. Baka pag naikulong ko kayo sa City Jail, lalakas din ang kanta nyo. Pero napakalakas ng awit, nakabibingi. Tapos, nadagdagan pa ang lakas ng ulan. Tinanong ko ulit sila, kaya nyo? Sumagot ulit sila pagkatapos umawit, kaya po namin. Sabi ko, pag maputulan ako ng mikropono at hindi nyo na ako maririnig, itutuloy ko ang misa. Itataas ko ang katawan at dugo ni Kristo, kahit hindi nyo na maririnig, itutuloy natin ang misa. Tinuloy namin ang misa. Maikli lang po ang aking sermon. Wala pang 1 minuto. Pagkatapos ng misa, ang saya-saya namin, may lumapit sa akin isang lalaki. Ang sabi niya, Father, ganda ng sermon mo. Para akong nainsulto. Kung kailan maikli ang aking sinabi, saka ako sinabihan ng tao, maganda daw ang sermon ko. Pero hindi ang aking sinabi ang totoo kong naramdaman. Ang pananampalataya ng mga residente na naroroon, tininag ang hirap, ang ulan at ang hirap ng buhay, pero sinasabi nila, mananampalataya kami kay Kristo kahit anong mangyari. Amen? Yan ang sinasabi nyo ngayon sa pagpunta ninyo sa simbang gabi. Kahit anong nangyari, Panginoon, dumaan man kami sa krisis ng buhay ng 2014, hindi ganun kaganda ang ekonomiya namin, hindi naging maganda relasyon sa bahay namin, may mga bagay na hindi perpekto, pero kahit anong nangyari, Panginoon, sa iyo kami nananalig. Amen? Kapag pumupunta ka rito at maglalakad sa malayo, bawat takbang sabihin mo, Panginoon, ikaw ito, kaya ako naririyan sa simbahan. Ikaw ito. Sapagkat ang Pasko ay siya, si Jesus. Sa siyam na araw na ito, ating pagtatagpo, huwag niyong bibitawan ang dahilan kung bakit tayo naririto. Magbigay kayo ng panahon bukod sa pagsimba, ang magdasal ng taimtim, humarap sa Belen. Kung may Belen kayo sa inyong mga tahanan, makipag-usap sa Diyos. Hinayahan ko ang 2 bata ang magbitbit sa sanggol. Una, cute. Pangalawa, naiba. Pero ang tunay na dahilan, nakakainggit ang mga bata. Sapagkat sa mga bata,
napakalinis ng puso pag sila'y sumunod sa magulang, pag gumawa ng kabutihan. Hindi tulad nating matatanda, pag gumagawa tayo ng mabuti, kung ano-ano pa ang ating iniisip, may makukuha kaya ako rito. May pakinabang kaya ako rito. Pero sa mga bata, pag nagpatawad, tapos na. Pag nagkamay, tapos na. Kayong matatanda, pag nagpatawad, babantayan mo pa kung susunod. Pag inulit mo yan, babantayan kita. Ang puso natin, madumi. Pero ang puso ng bata, malinis. Gusto kong ang bata ang maghatid sa atin. Sapagkat ang Diyos na nagkatawang tao, nasaan yun ng bata? Ang Diyos na nakipamuhay sa atin, sinimulan sa buhay ng isang malinis na sanggol sa sabsaban. Walang ere, walang pagmamataas, walang yabang. Ito ang Diyos na kinatagpo natin. At ito ang Diyos na nagtuturo sa atin kung paano magdiwang ng Pasko. At ito ang ikalawang dahilan ng ating simbang gabi. Hindi lamang ito pananampalataya kay Kristo. Ang simbang gabi, tinatawag nating Aguinaldo Masses. Tama po ba? At ang ibig sabihin sa atin ng Aguinaldo ay regalo. Taas ang kamay ng gusto ng regalo. Ipaglukuhan pa kayo sa akin. Pag hindi kayo nabigyan ng kalendaryo, nagagalit kayo. Kalendaryo lang, gagalit pa. Pero pag Pasko, ang sarap tumanggap ng regalo. Masarap ding magbigay ng regalo. Sapagkat napakatotoo, pagpapalitan ng regalo, pagpapalitan ng kagandahang loob, huwag nating palampasin ng kapaskuhan nang hindi natin naibibigay ang kagandahang loob, siyang regalo natin sa iba. Ang pinaka-aginaldo natin, una, siya, si Kristo. Siya ang aginaldo ng Ama sa atin. Palakpakan natin. So nakapagbigay na po ako ng regalo sa inyo, si Kristo. Naantay ko na yung regalo niyo sa akin. Biro lang. Pero ang punto, siya ang pwede nating ibigay sa ating mag-anak, sa ating tahanan. Pag nagtipon po kayo, magdasal tayo. Huwag kayong mahiya na ang pamilya nyo nagdarasal. Huwag kayong dalawang isip. Yakagin. Tumungo sa simbahan. Pag nagtipon, magdasal. Magdasal sapagkat ang Diyos ang dahilan ng mga pagtitipon. Siya ang tunay na aginaldo. Nakakapitong Christmas party na po ako. Aabutin siguro ako ng mga 20. 8 na pala. Meron pa kagabi. Sa handmade. Aabutin siguro ng 20. Sa lahat ng pagtitipong yan, masaya, kainan, palitan, meron akong kinasasabikan palagi. Ang kinasasabikan kong palagi tuwing may pagtitipon ay kung yung mga magkakaaway, magbabati. Palagi akong nakatingin sa mga samahan, magkakamag-anak, magkakasama sa trabaho, sinong magkaaway na magbabati sa Pasko. Yan. Palagi akong may radar. Pag minsan ginagawan ko ng paraan na magkakamayan, magkayapusan, magkabigayan, kayo, sino pang hindi mo nababati? 9 days. May 9 days ka pa para kumuha ng inspirasyon kay Kristo. Sapagkat ang mga ibibigay mong malalim, pagpapatawad o paghingi ng kapatawaran, pagpapasalamat at pagkilala sa mga taong tumulong sa atin. Dalawang maaring dahilan ng simbang gabi.
pananampalataya natin kay Kristo, regalo mula sa Diyos. Regalong pwede natin iabot sa iba. Anong damdamin ang tama sa simbang gabi? Nung isang araw po, namigay ang ating parokya sa tulong ng mga Filipino-Chinese businesswomen ng goods, isang timba, 500 katao. Call time, 9 o'clock. 7 o'clock, puno na ang parokya. Hindi lang 500, siguro 800. Tigigisang upuan lang, kasama ang mga anak. Dumating yung mga tagapagbigay, hinanap ng social service. Isa-isang ibinigay, kada labas ng mga tumanggap. Isang timba, bigas, noodles, sapatos, sabon. Paglabas nila ng parokya, yung mga mukha nila, lahat nakangiti. Ang sasarap ng ngiti. Habang tinitingnan ko sila, nasabi ko sa sarili ko, mas marami pa ang meron ako sa bulsa ko kaysa sa isang timba. Pero, talo ako sa galak nila. Kahit kakarampot, wala pala sa dami ng tinanggap na regalo ang nagpapasaya ng puso. Nasa pagpapahalaga na ibinibigay mo sa tinatanggap natin. Kahit ibigay sa iyo ng Diyos ang lahat ng kailangan mo, pero hindi mo pinagpahalagaan, walang kwenta ang regalong yan. Pero kahit kakarampot at maliit, pag binigyan mo ng pagpapahalaga, bubusilak ang tuwa sa iyong puso. Kaya kung hindi ka masaya ngayon, nagrereklamo ka ng sangkatutak, baka may topa ka. Dahil yung ibang kakapus, nakatatawa, ikaw na meron, nakasimangot pa. Noong isang araw, Biyernes, nagbigay yung isa nating donor dito, toothbrush, toothpaste dun sa mga kumakain pag Biyernes, yung mga natutulog sa kalye. Nung isang babae, yung toothbrush at toothpaste, pumunta siya dun sa CR ng mga babae. Pumasok yung donor sa CR, nakita niya ginagamit nung recipient yung toothbrush. Ang tagal niyang mag-toothbrush. Nakangiti siyang doon sa nagbigay ng toothbrush. At tuwang-tuwa siya sa isang maliit na regalo, pero sa puso niya naroon ang simbolo ng pagmamahal ng kapwa sa kanya. Mga kapatid, ang simbang gabi, hindi lang pananampalataya, hindi lamang aginaldo. Ang simbang gabi, pagmamahal natin sa Diyos at ng Diyos sa atin. Magsitayo po tayong lahat.